Hello mga kabibing, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibing, maglabag-labag na tang with evidence. So ito kabibig ha, I don't know kung totoo ba ito or hindi, pero nanggaling ito sa bibig ni Pulong Duterte. Nang na-interview siya ni Alvin and Tourism. Kasi si Pulong nandun sa The Hague ngayon. Binibisita ang kayang ama. Parang nagalit lang si Pulong kasi daw hindi tugma daw di umano sabi ng mga bashers. Kasi sabi ni Kaufman, si Pangulong Duterte ay hirap, hinang-hina, tapos hindi na nakakalimutan na ang mga iba't ibang bagay. Pero pag sila si Pulong, sila si VP Sara, at sila si Kitty at yung iba pang mga Duterte, kung i-interviewin, sasabihin nilang okay si Pangulong Duterte and so on and so forth. So, yung mga bashers nagtataka na si Pangulong Duterte ay nagdadrama para daw kaawaan ng ICC, para makaalis na sa ICC, gawa-gawa ng kwento daw si Pangulong Duterte at si Kaufman na kung ano-anong mga sakit meron si Pangulong Duterte. Ang kanilang binigyang base ay yung mga statement ni Pulong, ni Baste, ni VP Sara, nila Kitty Duterte at yung ibang Duterte, kung i-interviewin, nasabi nilang okay lang si Pangulong Duterte, masaya si Pangulong Duterte, and so on and so forth. Ngayon, sinagot ni Pulong, ang kabibig, nagalit si Pulong. Kasi, ano bang gusto yung sabihin ko? Sabi ni Pulong, ang gusto ko lang is, parang comfortable at the same time para hindi masasaktan or malulungkot ang mga supporters ni Pangulong Duterte. Yun ang kanyang sinasabi pero tinatago pala. Feel ko talaga kabibig ha, disclaimer lang ha, tinatago pala nila ang totoong sitwasyon ni Pangulong Duterte. Sabi ni Pulong, anong gusto niyo sabihin ko? O ang tatay ko nagsusuka, o ang tatay ko hindi kumakain, o ang tatay ko natutumba. Kasi kung yun ang sabihin ni Pulong, ang i-react naman ng mga bashers ay nagpapaawa, ganon. So ito si Pulong ha, parang nanggalit na si Pulong kasi parang wala silang kawala. Lahat na lang, lahat na lang ng tawag dito, lahat na lang kung anong sabihin ni Pulong ay parang ano ba? Dito, parang puro negatibo na lang. So ito si Pulong Duterte, mga kabibig, parang nanggalit na yan si Pulong Duterte sa mga bashers ni Pangulong Duterte na kung ano-ano lang ang mga iisipin nila. Oo mga kabibig. So ito kabibig ha, wait for hanapin ko si Pulong. Ito na. Pulong, take it away. Ipa-understand mo nila na kung ano bang ibig sabihin nyo. Ito na. Good Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Guten Mittag, Alvin. Okay lang ko. Good middag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of i-contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Kabalo kabin kanang lisod, no? Kanang kabalo ka man ng kalaban. I-twist gyud nila ang storya pero kaya ang ilang utok ang masunod. Puro baya na mga kabalo na ka. So, sabi ni Pulong, alam mo Alvin, mahirap kasi sa kalaban, lahat ng mga impormasyon, lahat ng mga sinasabi namin, i-twist talaga nila ang story. Kasi ganun sila mag-isip. Kami, Bisaya ako Dabawin niyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapok, ug pangutan-on mig okay rami gid mi permi. Kami, Dabawenyo kami. Kung tatanungin kami kung okay kami, kahit kami ay nasa puti ka na, sasabihin talaga namin okay kami. Kasi ganun yung attitude ng Bisaya eh. Ang mga Bisaya, grabe yung pasensya, grabe yung pagtitimpi, pero wag na. Kung ang Bisaya ay talagang na-reach na nila ang moment na sobra na ang pagtitimpi nila, pagbibigyan ng pasensya, sasabog yan. At kung sasabog ang isang Bisaya, naku magtago ka. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako ambot ang ubang Bisaya.
Pero gipadako ko ngayon nanay. Nga bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi. Okay ra gihapon. Kay mo Kahit nang kahirap-hirap na yung buhay namin, okay lang din kami. Ganon kami pinalaki ng tatay ko. Na kahit hirap na hirap kami, okay lang talaga kami. may gihatag sa Ginoo. Kasi yun ang ibinigay ng ating Panginoon. Muna yung kuhan diha nga dalimang kag sultiyon ako nga namayat na siya. Tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kabulo kayo sa isultihan ng mga ugok. Musulti mo na sila, unta diha na siya matay. Kung ganito yung gusto niya malaman, o sabihin ko, namayat na siya, hindi na siya kumakain, matanda na siya. Alam mo ba kung ano ang iniisip ng mga ugok? Sana dyan na lang siya mamatay. Yun ang sabi ng mga bashers. Karon musulti ko, okay ra siya. O sa isultiyon, itwist na po nila nga, okay ra. Alam mo, musulti ko, okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. At ngayon, sabihan ko, okay siya. Tapos iti-twist naman ang story nila. Hindi man ako doktor. At yun nakikita ko sa tatay ko, okay siya. Di ba? Alangan na nisuka nagdugo diha sulod, sultiyon na kung okay, dili siya okay. Isulti na ko siya, nisuka dugo. Di malipay mong tanan. Alangan, sabihin ko, nagsusuka ng dugo. Di ba? Maging masaya yung mga bashers. Di ba? So, there's a possibility. Itong sinasabi ni Pulong na nagsusuka ng dugo sa Pangulong Duterte, posibleng nangyari. Pero ayaw lang talaga lang sasabihin ano toong kalagayan ng Pangulong Duterte. Kasi alam nila na ito-twist ang storya, gagamitin to against the Pangulong Duterte. Di ba? Parang ano sila ba? Parang sobra na. Parang wag na lang, magiging pribado na lang kung ano ang kalagayan ni Pangulong Duterte. Bahala na si Atty. Kaufman sa laban niya bilang depensa. Sila na ang bahala doon sa ICC. Basta kami, kung ano nakikita namin sa tatay namin, okay siya. Yun ang aming analysis. Masaya siya. Kausap namin siya. Happy siya. Pero kung ano man yung mga nangyayari sa loob na hindi pwede i-share, yun ay para sa pamilya na rin. Ginoo ko ninyo, ay magtuan ng mga troll nila kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa 4 na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, anong masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na ko di. Sama sa akong gisulti, kami 2022 pa akong walang budget. Hindi siya binigyan ng budget ng gobyerno since 2022. Wala, grabe. mga tabuin nyo, di may kutumon o way suporta ng national government. Kami mga Dabawenyo, hindi kami magugutom kahit walang suporta sa national government. Walang budget since 2022. As sinabi ni Pulong, kami mga Dabawenyo, hindi kami magugutom kahit walang suporta galing sa national government. Isaksak nyo sa kukutin nyo. Di may mga matay. Diba? Pahimo, pahinoon mi, o sa, dawaton, parehatong sulti sa kuha. Ingnan nas Pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. May nagsabi kay Pulong na, bigyan natin ng 5 billion si Pulong, tapos 40% ibigay kay Tambaluslos. Uy, meron palang ganun. 40% para kay Tambaluslos. Pero hindi in-accept ni Pulong. O sa may proyekto na to, anak? Sir, sinabi din ng dalawang Remulla brothers na somebody tried to bribe them with a 1 billion pero they actually refused daw. But as to the details po, hindi po nila sinabi kung sino. Pero marami pong nag-react, sir, na ito daw ay kriminal. So dapat nila ini-report. Ano po yung masasabi mo dito, sir? May labot na to, anak. Mag-storya-storya sila, opera sila 1 billion, sila labot na to, anak nila. Ano nila? They're talking about na may nag-o-offer sa kanila ng 1 billion. Anong natin sa kanila? Anong pakialam natin sa kanila? Storya, wag ba sila gisulti pangalan? They're talking about that pero they never mention names. So ano yan? Di ba? Para unsa? Para relevant mundo ha? Para maging relevant kayong dalawa? Storya hitagabok ay. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi ninyo sa mga kababayan natin na talagang hanggang ngayon, more than 10 months na po, nandito pa rin at sumusuporta sa pamilyang Duterte? Ik heb dorst, ik heb honger, het spijt me. Dank u wel.
Maraming salamat, Kong. Nako. Ano yung language na yun? From Netherlands. Okay. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. That's why I love this guy. Very prangka. Go lang Pulong Duterte as the Congressman DI. Astig kaayo oy mao ni angay mga presidente after Inday Sara. Congrats, proud Bisaya here. Mao jud okay ra jud mga Bisaya, wa jud problema. Roddy Duterte, stay strong tay. Praying for you always ta Duterte pa rin attack mga trolls. Bisaya jud kaya meskig nakakayamukat, go pa rin. Ayan. Ito naman. At yung sinabi ni Leviste ha, grabe. Si Kong Pulong ay isa sa mga apat na hindi nabigyan, na walang allocables. Kasi walang budget. Hindi nabigyan ng budget, kaya walang allocables. Ano ba? For what yung allocables kung walang budget? Ito baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas ang listahan. Ngunit nang lumabas ang listahan at walang insertions na nakapangalan sa Duterte, bigyan na lang itong tinigil pagpapalabas. Sabi nga ni Tito Soto, nonsense daw yung Cabral files. So ito na, tingnan natin. Parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na, ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang, Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. makikita nilang may leaning dito sa kabila, matitindi. Talagang binakbakbakan nila ng tanong, nakakala naman nila, kaya nila. Nakita natin yung interview ni Kong, talagang wala silang nakuha. Meron isang Wala interview kulong- si Kong na parang pinalalabas na Duterte aligned siya or Yes. Duterte supporter siya. Sabi Mhm. DDS daw siya. Yun. Oo, anong masasabi niyo doon? Kasi parang sinabi na wala bang Duterte diyan sa mga ine-expose mo or in-expose mo na mga listahan? Actually, yung funny thing is, baka kung may Duterte, gusto nilang ilabas yung listahan. Yes. Nilabas yung listahan, Wala. walang insertion na nakapangalan sa Duterte, kaya ayaw nila sanang ilabas yung listahan. I have a few things to add. Number one, sa 2025 budget per district summary ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa Mm. ay 0 ang Wow. allocable budget. Mm. 2 sa Davao City, Mm. 1 sa Davao del Norte, Mm. at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi... Congressman Puro Davao Pulong, Mm. Ungab, Bebot Alvarez, Mm. at Kimer Olaso, if I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandyan din po. Mm. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na, ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang, Ito kung hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. pwede mong sagutin o kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuin ko na. Andiyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Halos buong 19th Congress No. ay nandun. Oh. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, Mm. wala siya doon. Yun. At yung allocation niya, 0. Sa 2025. DDS ka. Ito ba mga sino? Ito, So process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Mm. Baka dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero- Pero sa 2025 talagang wala. pero kung ang nanay mo nandoon ba sa Oo, halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka dun sa hawak mo. ngayon ako Kaya eagerly awaiting tayo ano yung Yeah. official sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Mm. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na rin. hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng very critical pa nga DPWH. yan. Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify pa ata. Actually, yung authenticate pa ata. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Mm. Kasi Huwag ka maawa doon, sir. naiipit siya. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Mm. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Mm. Tsaka napapansin ko kung parang baka yung usapan, pagka papunta na doon, idina-divert niya eh. Medyo, parang para makaiwas lang ba? Pero So again, kung
So yun, kabibig, ha? Narinig nyo, walang allocable si Kong Pulong. At tama ang sinabi ni Kong Pulong na wala siyang budget since 2022. At confident si Kong Pulong na, excuse me, ang taga Davao, hindi kami magugutom kahit walang budget galing sa national government. Diba? Isang sampal yan kay BBM at kay Martin Romualdez. Yung ibang kongresista, bilyones ang mga budget nila at mga allocables. Pero si Pulong Duterte since 2022, zero allocables. Walang budget. Kung bibigyan siya ng budget, cash daw, bibigyan na ng 40% si Tambaloslos. Sabi ni Pulong, ano magagawa kong proyekto diyan? Diba? Wow, 40% para kay Tambaloslos. Nako, yun pala. Yun lang kabibig ang ating libak-libak for today. Nako, grabe no, ang statement ni Kong Pulong na anong gusto niya sabihin ko? Kung nasusuka yung tatay ko ng dugo, sasabihin ko sa inyo, alam ko naman kung ano ang gusto niya na. Dapat mamatay si Duterte dyan. So, talagang merong mga insidente sa loob ng ICC na para sa pamilya lang Duterte at hindi pwedeng makakalabas. So, for me, maniniwala ako sa defense team ni Pangulong Duterte na talagang nagsasabi sila ng katotohanan. Kasi trabaho nila yun eh. Ang mga Duterte naman, naniniwala din ako sa kung ano mga sinasabi nila na okay ang tatay nila, masigla ang tatay nila, kumakain ang tatay nila. Kasi yun ang nakikita nila. And shorter time lang nila makakausap ang tatay nila. Hindi 24/7 na nandun sila, nakikita nila ang galaw ng kailang ama. Tama si Kong Pulong. Sa mga trolls at bashers dyan, ay, wala talaga kayong mga bugo juday mo. Yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.